Ginoong Lu, sa itaas ng silid sa silangan, ay naayos na ayon sa inyong utos. Nagawa na. Ang mga guhit ng birch mula sa hilagang silangan, dapat ay tuwid para magamit ng maayos. Kung baligtad ang guhit, masamang kapalaran sa tahanan. Yung matandang bulag, lahat ng nakakita sa kanya, parang nakita ang kanilang ninuno, Ginoo. Yung mga nag-aaral ng sining ni Luban, madalas ay kulang. Sa pamilya, balo, nag-iisa, o may kapansanan. Isa sa mga ito. Sigurulo, ang kanyang isang mata, ayon sa sabi-sabi, nang siya'y bata pa. Nakatagpo ng lihim at nagdusa. Ano na ang progreso ngayon? Isang piraso na lang, ng inukit na bahagi, at tapos na ito. Ayos na. Sino man ay pwedeng gawin. Ipapagawa mo sa kusina, 20 piraso ng bibingka, bukas. Babayaran na nila. Sa pangalan ng Diyos, sa magandang araw at tamang oras, ang langit at lupa ay nagbukas. Siguro Luban ay dumating sa lugar na ito. Ang disipulo, si Lu Xiong, mula sa angkan ng Lu. Ngayon ay magbubukas ng palakol, hindi para sa kalamidad, hindi para sa kasamaan ng tao, kundi para sa Panginoon. Maraming tao. Mahabang buhay at kasaganaan. Libong kilong palakol. 100 kilong pang-ukit. Nandito ang guro. Walang bawal. Nagmamagic. Hindi pa tapos. Ginoo, mag-ingat ka sa sinasabi. Ginoong Lu, dumating ako dahil sa kabaitan ng matandang Ginoo. Ginoo. Sabi ng matandang Ginoo noong siya'y nabubuhay pa, mas mabuting makagalit ang opisyal, kaysa makagalit ang manggagawa, lalo na ang mga tagasunod ni Luban. Isang hampas sa ulo. Bawat henerasyon ay may mga prinsipe at dukes. Oo. Hampas sa buntot. Kaligayahan at mahabang buhay tulad ng tubig sa ilog. Oo. 3 hampas sa katawan. Kagalakan at kayamanan, walang katapusang tagsibol. Oo. Huwag magpakakomplikado. Magsimula na tayo. Ayon sa sinabi kanina, gamitin ang mga biskwit para paalisin sila. Ginoo, mukhang hindi ito naaayon sa mga alituntunin. Batas. Ako ang may-ari. Ako ang batas. Miyembro ng kahoy, makinig. Hindi ka nagtatrabaho, nakatayo ka dito, naglalaro, bumalik sa amo, nasa loob ang guro ko, maganda ang ukit niya, regla ni Luban, hindi pwedeng makita ng iba, dito lang ako magbabantay. Anong sira-sirang patakaran to? Nasa kwarto siya mag-isa, anong ginagawa niya? Sa gitna ng araw, nagsara ng pinto, nagnanakaw. Tao po. Guro. Narito na. Ginoo, anong nangyari dito? Siya. Nakatago sa loob ng kwarto. May mga multo na nagmamasid, na nagnanais magnakaw. Ginoo, naiintindihan ninyo ng mali. Ito ay alituntunin ng tagapagmana ni Luban. Ilagay ang mga bagay na nagtatanggol sa bayan sa pangunahing beam.
Walang sino man ang dapat makakita sa tabi, kaya't pinabantayan si Xiaosan. Ayoko na. Tanggalin mo ang sweatshirt nitong matanda, kung talagang wala namang nakatagong bagay, mas mapagkakatiwalaan pa rin. Ikaw. Anong gagawin mo? Matapos mong gawin ang trabaho, bayad sa trabaho, pera na. Hindi ito sapat na pantay, masyadong madilim ang kulay. Yung kulay doon, masyadong maliwanag pa. Ganito lang ang galing mo, walang iba. Tungkol sa bayad, lahat ay ibabawas. Huwag ibigay, sa iyo. Isipin mo na lang na ibigay, sa akin itong bagong bahay, para mawala ang malas. Ginoong Lee, hindi ito pwede. Guro, siya po, nagsikap kami ng 1 buwan. Walang bayad, paano kami mabubuhay? Ano ka ba? Bakit ka pa nakikipag-usap sa akin? Huwag punitin. Huwag punitin. Pumunta. Umalis ka. Kung hindi, papakitaan ko kayo ng mga tao na dudurog sa mga binti ninyo. Saktan mo sila, para malaman ng mga artisan ang mga patakaran. Sugod. Huwag saktan. Guro Xiaobin. 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 Matanda. Ginoo. Wala nang buhay. Sadyang pinili ang kamatayan, kaya karapat-dapat lang. Masamang kapalaran. Itapon mo ang batang ito sa sementeryo ng mga hindi nabuhay. Itong bulag na matanda, alisin mo siya. Kung gusto nyo magreklamo, lahat ng tao sa hukuman ay akin. 7 araw ang takdang panahon. Buwis ng mga kaluluwa. Buwis ng mga kaluluwa. Kawalang kabuluhan. Maging mapayapa ka na. Bumagsak ang bahay ni Liang. Nawasak ang pamilya. 7 araw ang itinakda. Ang guro ay kukuha ng utang para sa iyo. Ginoo. Yung sugat sa likod mo, lalong nagiging kakaiba. Yung doktor na inutusan, hindi makapagpaliwanag. Nang umalis si Master Lu, sabi niya, 1 linggo ang palugit. Ngayon, 3 araw na ang lumipas. Walang anuman. Isa siyang manloloko sa kalye. Huwag mo na siyang pansinin. Ginoo. Kagabi,
Napanaginipan ko si Master Lu. Nakaupo siya dito sa ilalim ng puno, parang may itinagong isang bagay. Sa ibaba, bola-bola. Ginoo, dito sa itaas, ay ang iyong kaarawan. Diyos ko, ito ay isang uri ng mahika. Napakasama, ho. Anong kalokohan yan? Saan nanggaling ang antang-antang na yan? Tatay, nanay. Isa lang itong sirang kahoy na manika. Nakita mo kung gaano ka natakot. Nasa Inglaterra ako, noong nag-aaral sa ibang bansa. Matagal nang sinabi ng mga banyaga, na ito ay feudal na pamahiin, at orihinal na psikolohikal na proyection, ng mga ignorante at bata, mga simpleng tricks lamang, Ginoo. Sabi nga ng matatanda, ang bagay na ito, kapag naisulat na ang petsa ng kapanganakan, ay nakatali na sa buhay ng may-ari. Kung ito'y masisira ng basta-basta, lalo na kung sa apoy, ito ay magbabalik sa iyo, at ang sakuna ay darating. Umalis ka. Ako si Li Wankay. Tama ang aking lakad at tuwid ang aking upo. Bakit ako matatakot sa mga ganitong maliliit na pakana? Isang sirang manika, ang makakapagpahamak sa akin. Gusto kong makita. Ano ang kaya nitong gawin sa akin? Ming Shen, ibigay mo na. Sunugin mo gamit ang apoy. Tingnan natin kung paano siya magpapakita. Ginoo, huwag. Umalis ka. Tama si tatay. Ito ang tinatawag na paglaya mula sa paniniwala sa mga kababalaghan. Ming Shen. Lolo, parang may mali sa puso ko. May sugat ka sa likod na walang dahilan. Ngayon pa nga, may nadiskubre kang puppet. Nadadapa na naman si Ming Shen. Hindi ito maganda. Parang simula nung pinalaya si Master Lu, nagsimula ng maging, hindi mapayapa ang tahanan. Sabi nga ng matatanda, mas mabuting magalit ang mga opisyal, kaysa magalit si Guru Luban. Siguradong may ginawa silang mahika. Ginoo, baka dapat nating ipatawag si Guru Luban. Siya ay isang eksperto sa Feng Shui. Ang sining ng Feng Shui ay alam niya, kung talagang noong una, ay na-offend siya. Maglaan tayo ng kaunting pera, para maayos ito. Tumahimik ka. Kung muli ay marinig ko kayong nagsasalita, sabihin mo ang mga pamahiin na ito, tungkol sa mga espiritu. Umalis ka dito. Tao, dalhin mo ang apoy dito. Walang dapat ipag-alala, inay. Kaunting sugat lang ito. Napaka-cute ng manika na ito. Sana ay maibigay mo sa akin. Magiging mabuti. Maaari kong ilagay ito, kasama ng ibang mga puppet, para maglaro. Bilis na. Sandali lang. Dalhin mo dito. Bakit ka tumatakbo? Kaya ko pa, hindi ko ba kayang kainin ka? Huwag ganyan, Ginoo. Sa bahay ng mga Li. Ginoo, gusto ko kung ano ang gusto ko, at yun ang mangyayari. Talagang nakakainis. Lumabas ka. Sobrang malas.
7 araw ang takdang panahon para sa utang ng espiritu ng kahoy. Halika na. Makipaglaro ka sa amin. Itong puppet. Hindi ba sinunog na ito? Nanay. Tulungan mo ako, inay. Tulungan mo ako. Inay, tulungan mo ako. Bata, inay. Tagapangalaga. Tawagin mo ang doktor. Pumunta ang tagapangalaga sa bahay para humingi ng doktor. Uminom ka ng sabaw ng ginseng. Ayaw ko. Ginoo. Kamusta si Daba? Ay. Ilang araw na siyang umiiyak. Sabi niya may multo. Baka natakot lang siya. Kakaabot ko lang. Natutulog siya. Hindi maganda, Ginoo at Ginang. Nawawala ang batang Ginoo. Ano? Nasa ibaba ba si Dabaw? Ginoo at Ginang. Kung hindi, Pina yung tao ang nagbukas para tingnan. Buksan. Bilis, buksan na. Dato. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ito. Ito. Malinaw na nasunog ito. Bumalik na ang puppet. Saan na kaya pumunta ang batang Ginoo? Mabilis. Hanapin si Dabaw. Ginoo. Ginoo. Tatay. Ginoo. Ginoo. Ginoo Son, sinabi nyo, ano ba ang nangyari sa sugat ng ating Ginoo? Ano ang sitwasyon talaga? Ilang doktor na ang tinawag. Walang bisa ang mga gamot. Tungkol sa sakit ni Lee, ako'y nag-aral ng medisina ng maraming taon. Hindi ko pa kailanman nakita ito. Hindi ito tila isang panlabas na sakit. Hindi rin ito dahil sa internal na balisa, kundi isang sakit na walang ugat. Isang sakit na walang pinagmulan. Guro, ano ang ibig sabihin nito? Malamang hindi ito. Mapapagaling ng karaniwang gamot. Patawarin ninyo ako sa aking pagtatanong. Kamakailan lang po sa inyong bahay. Nabangga ka na ba? Yung hindi mo dapat nabangga. Nakasagasa ka na ba? Yung mga bagay na hindi mo dapat sasaluhin. Sapat na. Inimbita ka namin para gamutin ang tatay ko. Hindi para magpakalat dito. Mga usap-usapan na walang basehan. Ang tatay ko naman ay, hindi maayos ang pag-aalaga sa sugat, kaya nagkaroon ng bacterial infection. Yung sakit na walang pinagmulan, sinisiraan lang. Walang katotohanan yun. Inay, huwag kang makinig sa kanya. Nakausap na ako ng kaklase ko mula sa probinsya. Nag-hire tayo ng pinakamahusay na western doctor, gamit ang pinakabagong penicillin. Siguradong gagaling ang sakit ni tatay. Huwag paniwalaan ang mga kwento ng mga matatandang mambabarang, kahit kaunti. Masyado na akong nagsalita.
Ngunit kailangang malaman ninyo. Lahat ng bagay sa mundo ay may sanhi at may resulta. Ang masasamang pag-iisip ay parang binhi. Sa huli, ito ay mag-uugat. Kung gagawin mong masama, ang multo ay sisibol sa iyong pintuan. Ang suporta ay bumabagsak. Ang haligi ay nabubuwal. Ngunit ito ay isang araw lamang. Mag-ingat kayo sa inyong mga gawa. Ay. Mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Ikaw. Hindi. Hindi ito sakit. Lahat ito ay gawa ng matandang bulag. Na may kalokohan. Tatay. Ikaw. Bakit ka rin naniniwala dyan? Lahat yan ay epekto lang ng isipan. Tatay. Ginoo. May mga bagay na mas pinaniniwalaan kong totoo. Ang lihim na kasanayan ni Luban ay napaka-misteryoso. Tagapag-alaga. Ikaw rin ay nakapag-aral ng ilang taon. Bakit ka naman nagiging superstitious? Ang pamilyang ito ay bumagsak dahil sa inyo. Mga taong puno ng pagdududa at takot. Patawad, Ginoo. Lahat ito ay mga pamahiin. Maniwala sa agham. Maniwala sa kanlurang medisina. Maniwala sa agham. Maniwala sa kanlurang medisina. Hindi ito posible. Ito ay talagang hindi akma, anumang katangian ng sakit. Ginoong Lee, ang iyong tisyo ay nagiging kahoy. Ngayon, kailangan na itong putulin. Hindi ito bakterya. Ito ay sumpa. Talagang sumpa ito. Si Li Wankai ang nagsisisi sa'yo. Dahil lang sa ilang pera. Nag-resign ka kay Master Lu. At napatay mo pa ang kanyang estudyante. Ngayon, ayos na. Nawawala si Dabo. Si Ming Shanai. Si Lok Siong. Hindi tayo magkasundo. Yung likod na iyon, parang kay Batang Ginoo. Ina. Ina. Ako si Li Wankai, sa aming angkan. Nagsimula kami bilang mga bandido. Yung mga taong napaslang ko, hindi mapupuno kahit ng ilog. Akala mo matatakot ako sa'yo. Sige, subukan mo akong harapin kung gusto mong magyabang. Sino siya? Sino siya? Sino ang kumakanta? Lumabas ka. Ikaw, lumabas ka na. Ikaw, lumabas ka na. Umalis ka na sa harap ko. May tao. Tulungan niyo ako. Tulong. Tulungan niyo ako. Ginoo, anong nangyari sa inyo? Ito. Nasa likod ko. Hindi niyo ba nakikita? Kayo. Lahat kayo. Lumayo kayo. Lumayo na. Ginoong Lee. Ito ay lampas na. Sa larangan ng medisina, ang pag-organisa ng pagkatigas ay patuloy na bumibilis.
Ako ay walang magagawa. Ito ay isang sumpa. Hindi bakterya. Sumpa. 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 Kahoy. Kahoy. Lahat kahoy. 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 Dumating na sila. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Dumating na ang oras. Nalito na si Li Wankay. Pagkakahiwalay ng ina at anak, pwede nang simulan ang pagbukas ng lihim na paraan. Matagal ko nang inaabangan ang araw na ito. Gusto kong sirain ang bahay na ito na parang halimaw. Mula sa loob, magka-ruin ito. Saan ang unang sisimulan? Sa ikatlong haligi sa koridor, na may ukit, dulo ng tenen. Pinagsawaan ko na ito ng asido. Isang banat lang ay maluwag na. Sa harap ng silid-aralan, sa ilalim ng mga tile ng sahig, naiwasan ko na. Isang hakbang lang ay lulubog. Kusina. Kwarto ng ginang. Sundin ang orihinal na plano. Oo. Anong nangyayari? Kakaayos lang. Bakit biglang natanggal? Lahat ba kayo walang ginagawa? Luma na ang mga tile. Di nyo alam ayusin. Saan na ang tao? Wala namang umalis. Kakaiba. Itong batong slab. Kahapon ko lang ito sinuri. Walang problema. Oo nga, itong inukit na kahoy. Kahapon ay pinunasan ko pa ito. Napakatibay nito. Walang kahit anong palatandaan ng pagkatanggal. Mahal na Ginoo, magpahinga ka muna. Huminahon ka. Wala na akong sakit. Wala na akong sakit. Sino ang gumawa nito? Sadyang tinadyang mabali ang binti. Gusto mo bang mahulog ng hindi ako? Si Li Dazhuang ba ang gumawa niyan? Ginoo. Palagi akong naglilingkod sa labas. Walang problema. Hindi pumupunta sa loob ng bakuran. Sabi ng may bahay kahapon na maganda ang panahon. Ihahayag natin sa araw. Ako at si Zixu ay nagpunas pa. Walang bakas ng lag-ari. Ginoo. Nang bata pa ako, narinig ko mula sa matatanda sa baryo. Parang ito ay isang pampalubag loob na ritual mula sa pintuan ni Luban. Sabi ng mga matanda, may ilang mga karpintero. Kapag hindi sila binibigyan ng tama ng amo, gagawa sila ng kalokohan. Sa mga hindi halatang lugar, yung upuan na ito biglang nasira, yung ukit sa kahoy biglang natanggal. Malinaw na ito ay, ang paghahati ng mga kagamitan sa sining ng pagkawasak, ay nakatuon sa pagkasira ng mga kagamitan ng may-ari, upang hindi siya makahanap ng kapayapaan, at magdala ng malas. Paghahati ng mga kagamitan, hindi lang iyon. Narinig din ng alipin, na may ilang mga bihasang guro, maaaring nasa bimpa, nakatagong bagay sa pagitan ng mga rafters, yung bagay. Hindi nakikita at hindi mahawakan. Baka anumang oras, bigla na lang sumiklab, kung nandyan pa sa, malapit sa imbakan ng bigas, nabulok na kahoy at bulok na lambak, yung pagkain sa bahay, hindi na kayang itago pa. Talagang labis na panggugulo, kung patuloy ka sa mga pamahiin na ito, umalis ka na sa bahay, talagang kakaiba, itong banga ng bigas, bigla, napuno ng itim na mga uod sa magdamag. Oo, karne na binili kahapon. Ngayon umaga, may mga uod na rin. Ginoo, pakinggan mo. Nangyari na. Ito ang sining ng pag-iwas sa masama.
Mas nakakatakot ito kaysa sa 10 bagay. Ginoo, Ginoo. May nangyari. Ano? Ginoo, anong nangyari? Bakit biglang nagliyab ang bintana? Nagsimula itong magliyab ng walang dahilan. Hindi ko rin alam kung paano. Napakakakaiba nito. Walang apoy. Walang dahilan na apoy. Walang kapayapaan na apoy. Walang dahilan na apoy. Ginoo. Hindi na ako makapaghintay dito sa tahanan. Mag-isip ka ng paraan. Nawala ang isang braso ni Mingshen. Walang kapalaran si Dabao. Maraming kababalaghan sa loob ng palasyo. Kasalanan mo iyon. Nagalit ka kay Ginoo. Ngayon ay nagbabayad ka na. Sige na, huwag nang magsalita ng mga paniniwala sa kababalaghan. Si Ming Zuan ay nahawaan ng bakterya. Kumain din siya ng banyagang tinta. Matagal nang hindi naalagaan ang bahay. Kaya't normal lang na masira ito. Ginoo, Ginoo, may malaking problema. Ano iyon? May malaking problema. Yung 3 malaking transaksyon na napagkasunduan ay hindi matutuloy. Bigla silang nagsisi. Ano? At sa imbakan pa, nakita rin ang daga sa imbakan. Nagsira ito ng ilang piraso ng magandang sutla at isang piraso ng salaping papel. Sa damage, aabot ng 50,000 dolyar. Ito ay paglabas ng kayamanan. Ano? Ginoo, 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 magising ka na. Ginoo. Hindi ba totoo ang sining ng pag-iwas sa malas? Totoo ba? Talaga bang? Ako ay kailangang humingi ng tawad sa Ginoo. Napakahalaga ng buhay. Noong huli, sinabi ni Master Lu na 7 araw pa ang natitira. Kung magpapatuloy ito, wala na ang tahanan ng Li. Sige. Kaya't hahanapin ko yung matandang pulubi. Hindi. Ginoong Lu. Hanapin mo siya. Oo. Nakita na ang bitag sa ilalim ng puno. Susunod na hakbang. Dapat na ring damyugo ang punong ito para sa ikalawang hakbang. Nanay, halika't tingnan mo. Nakita ko ang isang kayamanan. Malaki, tita. Lolo. Ay nako. Anong sinasabi mo? Ang gulo mo. Paano naman mapupunta si Daba sa ilalim ng puno? Para kang baliw sa paghahanap sa anak mo. Ngumiti si Daba sa akin. Tumingin at tinawag ako papunta sa kanya. Wala si Daba. Wala. Si Daba. Ginoo, bumalik ka na. Mahal. Hayaan. Nabaliw ka na, talagang nabaliw ka na. Sumama ka sa akin pauwi. Umalis ka. Ginoo. Hindi mo nakita. Nandito ba si Dabo? Sabi niya nilalamig siya. Kinakabitan siya ng ugat ng puno. Masakit daw. Bauer. Lahat dahil sa dambuhalang punong ito. Nandito siya. Nagsusulputan ng hangin at alon. Naghahasik ng multo at masamang espiritu. Nagdulot ito ng gulo sa aming tahanan. Namatay ang asawa kong baliw. Tawagin ang tao. Putulin ninyo ang puno ng multo na ito. Ginoo.
Mag-isip ka muna. Ang punong ito ng akasya ay itinanim pa ng ating mga ninuno. Nagalaw ang feng shui, mukhang wala akong pakialam. Sabi ko, putulin na. Sino ang may lakas na humadlang sa akin? Sino man ang humadlang, siya ang aking puputulin. Kumuha ng palakol. Putulin. Putulin mo na. Zhang Ergo, Wang Taizu at Zhou Xiaoshan. Ito lahat ay, lolo. Ito. Parang dati ay, nagtatrabaho sa bahay. Pagkatapos, itong maayos na yaya sa araw-araw. Paano siya napunta sa ganito? Na trabaho ng pag-alis ng dumi. Huwag na lang pag-usapan. Itong Lee Mansion, napakaraming kakaibang nangyayari. Parang sinumpa, ang mga katulong at mga tauhan dito. Nakatakbo na ng halos lahat. Asawa ko, kailangan kong gawin ang ganitong maruming trabaho. Nabighani. Yung albularyo ay ang pinuno ng Qingyan Temple. Kamakailan lang, nawala ang kaluluwa ng bunso kong anak. Siya rin ang nagpagaling sa akin. Naglakbay siya dito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Bakit hindi mo siya subukan? Babalik ako at sasabihin ito sa Panginoon. Sun Xiaobin. Panginoon, nabalik ko na si Ginoong Lu. Master Lu Xian. Pakiusap, iligtas mo ang pamilya kong Li. Tulungan mo ako. Noon ay nagkamali lang ako. Hindi ko dapat binawi ang sweldo mo. Higit sa lahat, hindi ko dapat sinaktan ka. Aking apprentice. Pakiusap, patawarin mo ako. Sige. Kailangan mong pangakuan sa akin ng isang kondisyon. Sabi mo, huwag isang kondisyon lang. 100 pa, papayag ako. Maglabas ng 100,000 pilak. Hatiin ito sa pantay-pantay sa bawat pangalan, na nakaukit sa malaking punong akasya na ito. 10,000 liyang. Hindi ba't parang isusubo mo na lang ako? Halos kalahati ng ari-arian ko. Kung hindi ka makikinig, ikaw ang bahala sa magiging kapalit. Hindi po, Ginoo. Makikinig po ako sa inyo. Kung ganun, noong una sa iyong tahanan, hindi pa natatapos ang huling hakbang. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang piraso ng kahoy na ukit. Na kulang. Bumili ka ng pera, tagapangalaga. Oo, hindi. Ako na mismo ang kukuha. Ginoo. Ito si Daoist Jia, ang pinuno ng Qingyan Temple. May walang hanggan na kapangyarihan upang maalis ang mga sakuna. Walang hanggan na Diyos. Tama na. Walang nangyari sa bahay. Walang oras para makipag-usap. Ginoo. Naghihintay siguro Lu. Mahal na tao, madilim ang iyong tadhana. May dala kang masamang kapalaran. Baka ang inyong tahanan ay dahil sa mga kamakailang pagsisimula ng mga gawain. Naka-offend ako sa isang manggagawa na may kapansanan sa mata. Ang galit na ito ay hindi mawawala, kaya't ang tahanan ay hindi magiging payapa. Ang mga magaan na parusa ay makakasakit sa buhay ng pamilya.
Ang mga mabigat na parusa ay magdadala ng pagkawasak sa tahanan. Ikaw. Paano mo nalaman? Nasa isang tingin lang, kayang makita ang ugat ng problema. Siguro. Nakakita na tayo ng isang dalubhasa. Kung kaya niyang sirain ang batas, bakit ko pa kailangang ipagbili ang buong ari-arian ko? Tunay ngang isang Diyos ang abala. Kakaiba ang aking mga mata sa hindi pagkakaunawa. Pakiusap, pumasok kayo. Itong bagay na ito ay aking paulit-ulit na pinagsabihan. Huwag ipagsabi sa iba. Paano nalaman ng alagad na ito? Talaga bang may kapangyarihan siya? Malamang ay tunay na may kakayahan siya. Ang alagad ay tunay na isang Diyos. Mangyaring tulungan mo ako, Ginoo. Ano man ang halaga, ibibigay ko. Hindi ako naglilingkod para sa kayamanan, kundi para sa pag-ipon ng kabutihan. Upang maalis ang galit, hayaan mong makita ko ang iyong tahanan. Narito po, Ginoo. Ginoo. Guro ni Nero, matagal na nating napagkasunduan. Bakit hindi ka pa magbayad? At maghanap pa ng isang mangkukulam. Anong nangyayari dito? Yung matandang pulubi. Pinayuhan akong iwanan ng lahat ng ari-arian ko. At pinadali lang niya ang pag-aasikaso sa mangkukulam. Gumastos ng kaunti lang, para magawa ang pinakamalaking bagay. Pakiusap. Master Lu, si Jia Daochang po ito. Dumayo dito sa bahay ko para mag-alis ng masama, mukhang sa kalahating insenso lang. Si Ginoo Li ay nakahanap na, hindi na kailangang mag-alala, daan patungo sa kayamanan. Kanina sa ilalim ng puno ng akasya. Ang pagyuko bilang kabayaran sa buhay. Agad na nagbalik at gustong umiwas sa utang. Ibig sabihin, iyong mga pagyukong iyon ay para sa pagtitipid. Mga marka ng linya ng pangguhit upang malaman ang totoo. Ang pandikit sa mga koneksyon ay nagbubunyag ng katotohanan. Ang Ginoo ay puno ng sama ng loob. Nais kong magbigay ng payo. Mas mabuting ayusin ang hidwaan kaysa palalin ito. Ito ang pinili mong landas. Sa hinaharap. Kahit na umiiyak ka. Kailangan mong tapusin ito. Sinasadya niyang takutin ang mga tao. Huwag tayong makinig sa kanya. Ginoong Jia, pumasok na tayo at mag-ensayo. Dito po, pakiusap. Ay nako. Nakalimutan kong dalhin ang aking pang-ukit. Ayaw akong makita ng iyong Panginoon. Maaari bang pakiusap? Tulungan mo akong kunin ito. Ang hirap naman. Isinarado na ng pinto para sa'yo. Ang kisame ng silid-aralan na ito, may bahid ng mapusyaw na itim na enerhiya. Sa ilalim ng mesa ay may masamang espiritu. Kailangan kong manatili dito, maglagay ng 3 elemento upang magsama-sama ang enerhiya at bumuo ng isang barrier. Ipinapakita ang araw at buwan na nasa tamang posisyon. Pinipigilan ang mga masamang espiritu. Ipinagbabawal ang mga banyagang mata sa mga ritual. Mangyaring lumipat kayo. Mabilis, magmadali kayo. Ako.
Gusto ko ring lumabas. Epektibo ba ito? Siguradong kaya yan. Yung anak ni Tia Zhang ay nawalan ng kaluluwa. At yung panday, na paralitiko ng mahigit 10 taon. Sila ay naayos ni Ginoong Jia. Itong Qingyan Temple ay ang pinakamalaking templo natin. Kung hindi dahil sa nakaraan, ang Ginoo hindi naniniwala sa mga ito. Marahil matagal nang nakilala ang tagapangasiwa. Oo, oo. Ginoo. Nagawa ko nang pigilin ang masamang espiritu. Nakatapos na ang aking tungkulin. Naganap na ang kabutihan. Palem na. Sandali lang. Sandali lang. Mahal na mago, sa hinaharap, ang pamilya ko, Lee. Ganap ng mapayapa. Mag-alala po kayo, Donor. Wala nang pagkakataon ang mga masamang espiritu. Kung may kailangan sa hinaharap, maari kayong pumunta sa Qingyan Guan. Ako'y isang monghe. Ay, napakabuti talaga. Mahal na guro, talagang ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa aming Lee pamilya. Ito ay isang munting regalo. Mangyaring tanggapin ito. Ang isang tao sa landas ng pagninilay ay hindi dapat mahumaling sa ginto at pilak. Mas mabuti pang ibalik mo na lang ito. Kung hindi mo tatanggapin, Ginoo, ako, si Lee, ay hindi makakatulog ng maayos. Nakiusap. Huwag nang mag-atubili. Sige na. Itong mga ginto at pilak, ibabalik ko sa templo. Para ito kay Ginoong Lee. Bilang alay sa Sanqing, dahil naalis na ang inyong mga alalahanin. Umalis na ako. Malam na, Ginoo. Mas mabuting manatili na lang. May mga mahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin. Kailangan nating ayusin ito ngayon. Ang galit ng pamilya Lee ngayon, ito rin ay dahil sa atin. Dito na tayo maghiwalay. Kumusta? Ginoo, sa ganitong halaga ng pilak, ay nalutas na ang usaping ito. Hindi na kailangang ubusin ang yaman. Ang aking tahanan, ang Lee, ay umabot sa ganitong estado. Dahil sa mga ninuno na nagtayo ng pundasyon, hindi ba't hindi tayo dapat makinig sa isang estranghero? Ah, ha ha ha. Marami tayong kinita sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa pribadong kumpanya na iyon. Walang anuman. Kung may ganitong magandang pagkakataon, patuloy kitang kakausapin. Ha ha ha. Ay nako, Ginang, ano sa tingin mo? Matagal ko nang sinabi sa'yo, yung matandang bulag ay nagmamalabis. Gusto lang akong manloko ng pera. Ayaw mo talagang makinig, di ba? Si Ginoong Jia ay may aura ng Diyos at Espiritu. Bahagyang nagbuhos ng mahika, at naitaboy ang masamang espiritu. Hindi naman ito umabot sa isang pirasong barya. Nakapagligtas sa yaman ng pamilya Lee. Sa wakas ay naisalba. Ha ha ha. Nailigtas ang Ginoo. Tanging pera lang ang nakikita mo. Hindi mo nakikita gaano karaming bagong puntod ang nadagdag sa Lee Manor. Hindi mo ba nakikita sa pagitan ng mga haligi? Ang dugo na umaagos. Naman, ang gulo mo na naman. Sa ilalim ng malaking akasya, nakalagay ang mga pangalan. Zhang Ergo, Wang Taizu, Zhou Xiaoshan. Alin ba ang hindi mo? Pinilit ng tatay mo na masira ang pamilya. Pati na rin ang aking malaking kayamanan. Pati na rin ang aking malaking kayamanan. Saan ba ang Lee Mansion ay isang bahay lang? Ito ay malinaw na isang puok ng mga taong kumakain. Ikaw. Tuwing gabi, nagsasara ako ng mga mata. Naririnig ko ang kanilang mga iyak. Anong sinasabi mo? Ang bahay na ito, hindi ko kayang manatili kahit isang araw. Lee Wankai.
Nakalimutan mo na ang pagkakaibigan dahil sa kita. Palaging nagbabago ng isip. Walang kabutihan ng iyong mga ninuno. Ngayon ay lalo ka pang lumalala. Maging maingat ka sa iyong mga hakbang. Umalis ka na at huwag nang bumalik. Kung aalis ka, huwag nang bumalik. Marami akong pera. Natatakot ka bang walang mag-aalaga? Ay nako. Sabi ni Dao Chang. Napatay na ang masama. Wala nang problema. Siguradong wala nang problema. Ha ha ha. Ay nako. Ginoo, luto na ang gamot. Inumin mo habang mainit pa. Bigas. Tubig. 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 Sino? Sino? Sino ang kumakanta? Ziyu Ziyu. Ikaw ba ito? Xiao Kui. Hindi ka ba nawala, Xiao Kui? Hindi ko sinasadya na alisin ka. Hindi ko sinasadya. Huwag kang lumapit. Pasensya na. Si Xiao Kui, ikaw. Basta sumama ka sa akin, Ginoo. Sa hinaharap, siguradong magkakaroon ka ng magagandang araw. Siguradong magkakaroon ka ng magagandang araw. Ginoo, pakiusap, pakiusap, palayain mo na ako. Ah. Ginoo. Xiao Kui narinig ko na ilang araw na ang nakalipas. Nagtalo ka sa nakababatang Ginoo. Ako, wala akong ginawa, Ginoo. Hindi naiintindihan ni Mingshen. Ikaw ay napi. Dahil siya ay nakasagupa na, mas mabuting hayaan na lang ang Ginoo. Ipaparamdam din ako sa'yo. Ha ha ha. Huwag naman. Pasensya na. Pasensya na, Xiao Kui. SHH. Huwag magulo, malaking tao. Gabi na, malalim na ang gabi. Hayaan mong kantahan kita. Huwag kang lumapit. Tulong. Sino ang makakatulong sa akin? Tatay, nanay. Tama nga, nawala ang masasamang espiritu. Lahat ng sakit ay nawala. Hindi na rin masakit ang likod ko. Ginoo, hindi maganda ito. Si Dato, anak na si Ming Zuan, anong nangyari sa kanya? Si Dato ay pumanaw na.
Ay nako, anak ko. Bakit mo sinabing wala na? Eh wala na nga. Paano ako mabubuhay nito? Ginoo. Walang magagawa ang nakatatandang anak. Sobrang kakaiba. May natira pa sa bibig. Gusto mo bang ipasa pa? Pakitingnan, Ginoong Gia. Oo, oo, oo. Mabilis. Pakitawag si Ginoong Gia. Sige. Doktor, mabilis. Tingnan mo ang anak ko. Suriin mo siya. Ginoong Lee, namatay sa paghinga ang iyong anak, tungkol sa mga kahoy na piraso sa kanyang bibig. Marahil ay sa kanyang pakikipaglaban. Nangyari na nakagat niya ng hindi sinasadyang. Ang kahoy sa kama, pakikiramay. Hindi ito sumpa, tunay na hindi ito sumpa, mula sa pananaw ng medisina. Ito ay pag-untog, ito ay pagkapudpod, mangyaring maniwala sa agham. Ng mga kandila. Paano namatay ang kandila? Huwag. Huwag kang matakot. Maaaring hangin lang ito. Nawala ang Ginoo. Nasaan ang Ginoo? Ginoo. Bakit nawala ang Ginoo? Ginoo. Bumalik. May multo. Totoo, may multo na naman. Naghawak kami ng lamay kagabi. Nakatagpo kami ng multo. Halos hindi na kami nakabalik. Bilesen. Pumunta na tayo sa Chindian Temple. Pakitawag si Ginoong Gia. Anumang halaga ay okay lang. Mabilis. Ginoo. Chindian Temple. Sabi ng punong pari ng Chindian Temple. Wala silang pari na may apelyidong Gia. Iyan ay peke. Ang pera ko. Ang mahal ko. Nawala lahat. Umalis na. Lahat ay umalis. Nabuwal ang puno. Nagkalat ang mga unggoy. Katie wala. Ikaw lang ang tumatanggap pa. Na manatili sa tabi ko. Ginoo, uminom ka ng tubig. Katie wala. Sa bahay ko. Ilang taon na ang nakalipas. 355 taon na. 355 taon. Hindi madali to. Ikaw ang pinakamatapat sa bahay. Oo nga. Tama. 15 years na. Simula nang kay tatay, binugbog ng matandang Panginoon, sa stall ng kabayo mula noon. Ako na ang nanatili, mula sa stall ng kabayo na nag-aalaga, naging tagapamahala ng bahay. Ganito ang naging buhay ko. Yung tungkol sa tatay mo, noong panahon na iyon sa malaking bahay, ganyan talaga, di ba? Alipin nga. Pag-aari ng may-ari. Buhay at kamatayan, nasa kamay ng may-ari. Kung mawala, magbabayad ng kaunti at tapos na. Normal lang. Oo. Normal lang. Parang sa malaking punong akasya. Nakaukit ang mga pangalan ng mga taong iyon. Zhang Ergo, Wang Taizu, Zhou Xiaoshan. Kung hindi ito nakaukit sa puno, sino ang makakaalala ng mga buhay na minsang dumaan sa mundong ito?
at naglakbay. Sige na, sige na. Yung mga lumang kwento, bakit pa natin pag-uusapan? Swerte. Ginoo, may gusto kang makipagkita sa'yo. Makipagkita sa akin. Ganito na ako ngayon. Nasira ang pamilya, nawala ang lahat, iniwan ang asawa at mga anak. Sino pa ba? Gusto mong madikit sa swerte kong malas. Pasok ka na. Lusyong, gusto mong makita ang kalokohan ko. Ako si Li Wankai. Ngayon, wala na akong anak. Nagtakbo ang asawa ko. Naging isang. Ganap na nag-iisa. Wala akong kinatatakutan. Kahit mga multo, hindi ako natatakot. Multo. Sa mundong ito. Walang multo. Walang multo. Kaya sa bahay ko, mga nangyaring iyon. Nawalang mga piraso ng kahoy, maluwag na mga tile sa sahig, biglang nagliyab ang bintana, at yung mga pader na parang may kaluluwa. Dumadaloy ang lumang puno ng akasya. Hindi ba't lahat ito ay pawang kasinungalingan? 假的真不了，但做过亏心事的人，他的心里头自然有鬼。 夫人窗台起火，是我做的，趁夫人不注意。天气干燥，稍微一摩擦必能点燃。老爷，你还记得小翠吗？她是我表姐，我们俩一起被卖进灵府。她被你和你儿子糟蹋，偷进自尽河，你就让人用草席一卷把她丢进了乱葬岗。她也是人，不是你们可以随意丢弃玩弄的物件。老爷。 廊柱雕花松动，地砖不稳，是舞动的手脚。我是府里的长工，干这些杂活方便。我爹叫王铁柱，就是刻在槐树上的那个。Limang taon na ang nakalipas, dahil sa hindi sinasadyang pagkabasag ng paboritong vase ng amo, nabali ang mga binti nito ng buhay. Hindi nakalampas ng 3 araw, pumanaw na. Ang punong akasya ay damaloy ang dugo. Ako ang gumawa ng gamot na iyon. Para itago ng tagapamahala ng maaga, sa ilalim ng balat ng puno, isang hampas ng palakol. Ang supot ng dugo ay pumutok, at ako ay para sa aking anak na si Lu Xiaochuan. 5 taon na ang nakalipas. Siya ay walang iba kundi dumating sa iyong tahanan para magtrabaho ng pansamantala. Binawasan pa nga ninyo ang sahod niya. Pumunta siya sa opisina para magreklamo. Pero binayaran ninyo ang tagapayo. Pinagsasapak siya hanggang sa mapatay. Sa harap ng korte. Ikaw. Kayo. Kami ang pamilya ni Li. Para sa inyong pagkain, pananamit, at tirahan. Bakit ninyo ako ginaganyan? Bakit, Ginoo? Hindi ba't sinabi mo kanina, na ang buhay ng alipin ay walang halaga, kapag nasaktan, ay wala na. Pero ang alipin ay tao rin. May mga magulang din, may mga anak din, alam din ang sakit, alam ang galit. Kaya't nagkaisa kayo. Nagmamalikhain. Totoo ang sining ng pag-aalis ng malas. Ngunit ang nakikita mong multo ay peke. Ang sugat at gasgas sa iyong likod ay mula sa butler araw-araw, sa iyong pagkain. Naglagay ng kaunting lason mula sa bulok na damo, upang ang iyong sugat ay mahirap gumaling, at makakaranas ka ng mga ilusyon. Ang nakikita mong multo ng bungo. Narinig na tawa ng mga bata. Iyan ay mga simpleng tricks ng mga albularyo. Kasama ng epekto ng mga nakalalasing na gamot. At ang anak kong si Mingshen. Ang anak kong si Mingshen, paano siya nawala?
At paano naging kahoy ang kanyang braso? Paano nangyari iyon? Ang anak mo na si Li Mingshan ay karapat-dapat sa kanyang kaparusahan. Hindi. Yung lotus na kahoy na inukit ko sa mga piraso. May ilang katas ng nakalalasong kahoy mula sa bundok, haluin sa pulbos ng bangkay na kabute. Ginawa sa pamamagitan ng pagsasala. Ang gamot na ito ay magdudulot ng sugat na ang paligid ay unti-unting mabulok at tumigas. Ang kulay ay magiging madilim na asul-itim, tulad ng kahoy. Kaya pala, lahat ng ito ay peke. Kasalanan ko lang ito. Kailangan ng uminom ng gamot ang lolo. Ito na ang huling mangkok. Hindi. Hindi. Tulong. Bitawan mo ako. Hindi. Tulong. Lahat kayo, umalis kayo. Lahat kayo, umalis kayo. Ibibigay ko sa inyo ang pera ko. Makikipaglaban ako sa'yo. Lolo Lu, saan tayo pupunta? Pumunta ka sa nanay mo. Totoo ba? Ang saya, ang saya. Miss na miss ko na ang nanay ko. Dumating na ang nanay mo. Mabilis. Nanay. Nanay. Mahal. Inay. Palem. Sinasabi ng lahat ng tao na may galit sa mga daya. Sino ang nakakaalam na ang puso ng tao ay mas mapanganib kaysa sa mga kasanayan? Walang mga puppets na kumukuha ng buhay. Ito ay pagsingil ng utang na dumating na.